Jean Saboteur, nag-iintriga daw tayo, we're sowing the seeds of intrigue, and masyado daw tayong fanatic kay Risa. Like, we're blindly personalistic by keep on saying Riza, Riza, Riza. And we have even some friends saying, bakit Riza kayo ng Riza? Wala naman ginawa si Riza para kina Checky Bam or Kiko and Bam. Nanalo naman sa... Hello, RBK, ikaw ba yan? No. And then, meron pa ako narinig. Hindi na ibang tao yan. Meron pang isa pang version. Si Riza naman, yung mga committees niya, wala naman ginawang concrete, tangible, katulad ng education and agriculture na gusto nila Bam and Kiko. So basically, they are pupuing. They're dismissing Riza's contributions and achievements. I'm not sure that's a very nice way of doing things. Are they trying to sabotage Riza? Hindi naman natin sinasabi na si Riza ang nagpanalo sa kanila. Dahil wala namang isang tao, isang grupo nagpanalo sa kanila. Di ba? Yeah. Baka nga yung nagpanalo sa kanila, itong mga kabataan na anonymous. Ang sinasabi lang natin, una, noong 2022, pinasa ni Lenny yung baton ng leadership sa Pink kay Riza. So, ginawa ni Riza yun. Nag-scale up siya against the Duterte, critical siya sa mga Marcos, kinatay niya yung mga dayuhan katulad ni Alice Goo, no? Yung mga sekta katulad ni Kibuloy, yung mga criminals against humanity katulad ni Digong. Ginawa niya yan, kaya siguro mataas yung kanyang approval rating dito sa latest survey sa mga senador. So nag-scale up siya dahil pinasa sa kanya ni Lenny yung leadership. Ikalawa, siya yung tumalong parang campaign manager ni Bam at saka ni Kiko starting last year. Kung maalala mo, ang dami nilang mga memes, mga TikTok, mga Instagram, mga ads, no, na ang sinasabi, samahan niyo ako sa Senado. Right. Diba? Samahan niyo ako. Si Cheese? Hindi, si Riza pala. Sorry. Si Riza. Nag-iisa kasi daw si Cheese kailangan. So, yun lang naman sinasabi natin. Huwag naman nila totally tanggalin si Riza. Right. No? Dahil yan ang sinasabi ng isang Harbike, yung leader ng partido ni Bam, no? Hindi, baka kasi hindi maunawaan ng mga tao kung sino to si Harbike. Hindi kasi marami sila. Marami pa akong pwedeng sabihin tungkol sa Harbike na yan. Pero wag na ngayon. Wag na muna ngayon, no? Pero yun, no? Yan yung ikalawa. Hindi na ata Philip Bardagulan 360 na itong show. Tapos si Katlo, ang sabi lang naman ni Riza, bukas siya sa 2028. No? Hindi naman niya sinabi na siya na yun. No? Kailangan lang may magsalita para may kakapitan itong mga pink sa midterm election, itong mga Gen Z at saka millennials nung midterm election at itong mga disenchanted sa Uniteam. Saan sila kakapit? Kailangan may makita silang leader going into 2028. Pero hindi ibig sabihin nun na si Riza na. Kung gusto ni Lenny, tingin ko, atras si Riza. So pwede nila pag-usapan pa yan. No? Ay lang nga, si Lenny, kaka-mayor lang I doubt kung bigla niyang iiwanan bago matapos yung kanyang term sa Naga. What if there's an upsurge of clamor? She'll be our savior. Parang sinasabi lang, parang kung siya ang tatanungin, mas gusto niya maging mayor. No? Sabi kasi sa kanya nung kaya yumaong asawa, wag iwanan ang Naga. So, yun yung nakikita natin dito. Hindi naman sa minamaliit, dapat hindi naman nila ipagpag na lang si Riza. No? Hindi naman natin sinasabi na si Riza lang ang nagpanalo sa kanila. Pero ang laki naman ng tulong sa inyo. Lalo na since binigay kay Riza yung baton ng liderato ni Lenny mismo. Hindi niya hiningi yun, binigay sa kanya. No? At si Riza, hindi naman pie in the sky idealist. No? Being in the Senate for she's a survivor. She knows how to navigate. Almost a decade. Yeah. Meron naman, nauunawaan naman niya yung mga compromises para mapass yung bill mo. Right. Hindi siya Pero wag naman nilang sabihin na ang bigas, ang pagkain ay may kulay. No? Ang edukasyon ay walang kulay. Ang edukasyon ay walang kulay. No? May kulay yung edukasyon, kaya nga nagkaganyan-ganyan yung ating edukasyon. Kasi walang diba? Dahil doon sa 6 years ni Digong at dahil sa 2 years ni Sara as DepEd. Ibig sabihin may kulay yan. No? Kaya paano nagkaganyan-ganyan yung kulay ng bigas? Saan nangyari yung rice tariffication law? Diba? Duterte admin. Duterte admin. May kulay yan. No? At hindi dahil ikaw ay nasa minority, wala kang magagawa, no? Para dyan sa mga basic na mga usapin
Because you're edukasyon. 24 republics, Yes. there's collegiality, you can work it out, you can compromise. Exactly. Huwag nyo naman, kayo naman, huwag nyo naman kami utuin. Alam naman namin How paano, it works. paano yung dynamics sa Senado. Pero yung pinakamahalaga nga, inuulit ko, is 2028. Yan bang gagawin nyo ngayon ay makakatulong sa 2028? Kung saan pag nakamalik ang mga Duterte, yung mga natitira natin mga institusyon, no matter how weak they are, mawawala yan. Yung tokhang na nangyari, kung more than 35,000 ang pinatay, magiging political tokhang yan. Na mismo si Sara inaamin. Mahit siya. Hindi kami nakakalimot. Hindi kami nakakalimot. There will be hell to pay. Hahatakin ko kayo sa impyerno. Yan ang mga sinabi niya. No? At no less than the president, No joke. his wife, no, his cousin, ay tinrete niya ng assassination. Si Hidarian pa. Ay, No? hindi ko kilala yan. Basta sir, mamaya pag-usapan natin yung rankings natin. Kasi top 4 lang lumabas so far. Bago mo akong buliin ulit sa Ron sa sarili kong show. Hindi naman kwento Hindi naman cool pals to This is real stuff we're talking about. No, okay. Let's talk about 2028. If the argument of the Lenny camp is basta focus lang sa gut issues, avoid any big contest, yung sinasabi ni Bongo na hindi naman natin makakain mga yan. So basically, try to beat them in the Bongo way of doing it. Malasakit, Nagulat nga ako health, nun education. Nung narinig ko kay Kiko tsaka kay Bam. Uy, si Kiko pala tsaka si Bam. Akala ko si Bongo Akala ko nga akala ko si Bongo. But I've heard that kind. Or even JVRs ito. Di ba? Focus muna tayo sa mga important issues. That sounds to me like... Lahat ng trapo, yun ang sinasabi. Hindi naman trap. Sabihin natin traditional politicians. Exactly. Like yung ganyan argument, parang I've heard that It's a different variation. I'm sorry, I just don't buy it. Now, obviously, si Carmel Abao, yung isa sa mga, contributes sa Akbayan movement, progressive, prof sa Ateneo, she had a very good point last week in a piece she wrote for Rappler, something along the lines of, okay, hindi naman itong usapan kung nasa right place yung heart ni Kiko or whatever. Ang usapan dito is, what's gonna happen to the movement? Where's gonna be the party building kung tatlo na nga lang kayo, nag-split pa kayo? Right? Yeah, that's exactly what we're talking about. What is gonna happen? Diba? Kakainin kayo ng buhay ng mga Duterte. Because if you look at the Duterte, solid sila. Solid They sila. stick together. Even if may dynamics si Bongo, Sara, but they still, kaya nga Correct. powerful sila. They have a stranglehold almost on the Senate. Because, and then ang gagawin mo is, to beat them, you split your own limited, it just doesn't make sense to me. I'm Actually, sorry. kung consolidated yung tatlo, tapos makakasama nila yung veterans block, mas malaki ang numbers sila to negotiate with Boy Kilay. And later, even get defection. Maybe the two Tulfos join them. They might even take over. Mas malaki yung kanilang kwan. They can even take over Correct, later on. Correct. No? So, sino ang not being pragmatic at this point? Or baka short-sighted pragmatic versus long-view pragmatism. Like, I think there are two versions of pragmatism also here. Lahat naman tayo pragmatic. Sir, gusto ba natin matalo? Lahat tayo gusto natin manalo. Halimbawa, si Kiko, nanalo siya without the endorsement of the DDS number in 5. Mindanao That's not the worst or number. the endorsement of the Iglesia. That's not bad. Labas siya ng 12. Diba nag-number 5 siya? He didn't have to avoid certain issues Sana or whatever. ipaliwanag ni Vice President Lenny ano yung ibig niya sabihin ng ang dapat nating consideration ay paano manalo. Panalo na No? Panalo na Yun nga. So, her argument is that pa-safe ulit tayo. Let's play cute. Let's focus on gut issues. We'll beat the Dutertes in 2028. I just don't think it's gonna work that way. They're solid. They have a movement. May kilusan na sila Ang mga Ibig DDS may sabihin, kilusan na. pag minority ka, you don't focus on gut issues. Kiko was minority for 6 years from 2016 to 2022. Risa is minority from 2016 hanggang 2025. No? Si Bam, minority from 2016 to 2019. Anong ibig sabihin na walang gut issues yung minority? Baka ayaw lang nila kay Tito Soto na siya yung maging head nila. What about the anti-Soto argument? Pero at least si Tito Soto ay binabanatan si Cheese doon sa usapin ng dismissal ng impeachment. Bushwhack. Yun ang sabi niya. No? So, at least... And he protected Trillanes when he was besieged by Duterte back then. It's not like the guy is like he's not a totally progressive. He's not a socialist. Sure. Like us. No? Pero,
Pero, on the present compelling issue, medyo tumayo siya at this point. And tumayo din siya for Trillanes back in the day. So we're not saying he has a perfect track record, but I think his track record was slightly better than Boy Kilay, right? Like considering what Boy Kilay has been doing. Just last one on this episode before we move to the more long-term issue of SONA, ICC issue, and balikan din natin yung mga challenges for the current administration. Medyo tumaas naman ang approval ratings ni BBM, but still a long way to go. Etong Supreme Court dynamic, where do you see this coming? Because Justice Carpio has been quite critical about Supreme Court potentially delaying or adding new layers of basically cheesing it up. But at the same time, he seems cautiously optimistic na sobrang sablay kasi yung argument na inherently defective daw yung the whole impeachment proceeding, na eventually the Supreme Court will come along. But there are people who are skeptical who have been messaging me saying na because maraming DDS appointed sa Supreme Court, at the end of the day, they're gonna sing to a certain tune. Where do you stand on that issue, Sir Ronald? Siguro baka dun lang yung nuancing namin ni Justice Carpio. Fundamentally, magkaparehas naman kami ng posisyon. Pero yung kanyang cautious optimism, sa akin mas cautious pessimism. Yeah. No? Because of the letter. Because of the order. Right. Ngayon ako nakakita ng ganong klaseng order. Right. Na tinatanong mo yung Congress kung nabasa ba nila yung articles of impeachment at kung naunawaan nila bago tinansmit sa Senado. Actually, sa legal jurisprudence, tinatanong lang yon kung yung kausap mo ay mentally incapacitated. No? Dahil yung mga rules kasi diyan ay separate kung kayo pareho kayong co-equal branches of government. Hindi kayo nasa ilalim ng isa't isa. So, hindi pwedeng tanungin ng Kongreso yung Supreme Court kung ano ba yung batayan nila para gumawa ng ganong klaseng desisyon. Hindi pwedeng gawin yon. Dapat irespeto mo yung isang co-equal branch. Ang trabaho ng Supreme Court is to interpret the Constitution. In this case, ang trabaho ng Congress is to impeach. Ang trabaho ng Senate is to convict or acquit. Malinaw yung lines dyan. So, kailangan may ganong klaseng separation of powers. Ikalawa, yung political question theory. Wag mong tatanungin kung ano yung basihan ng ganitong pagboto ng kongresista. No? Dahil ang kanilang concern is policy. Ang kanilang concern ay politics. Hindi mo pwedeng questionin yun. Right. No? Purview nila yan. Purview nila yun no? At ikatlo, yung presumption of regularity. Ang assumption mo ay ginawa nila yung kanilang trabaho. Kung magkaroon ng justiciable case, doon ka papasok. Pero papasok ka para tanungin kung nabasa or naunawaan. Medyo classic judicial overreach yan. No? So, kung ganyan yung tenor ng letter, kinakabahan ako kung saan pupunta yan. No? Kung saan pupunta yan. No? Sana hindi naman doon pumunta na mag-decision sila before the SONA or before yung pag-convene ng 20th Congress on the impeachment. Sana naman payagan nilang mag-prosper muna yung impeachment as a court sa 20th Congress, no? Until magkaroon ng justiciable issue, doon sila pumasok. Sana pag-usapan lang nila ito, pero wag muna silang bumoto. Sana, dahil baka mabanatan sila na, uy, 12 sa inyo, Duterte appointees. Bakit ganyan ang desisyon nyo? Bakit pabor kay Sara? So, ayaw natin mangyari yon, no? Kaya kinakabahan tayo doon sa tenor ng kanilang order na clearly may bias, no? Sana hindi yon ang maging desisyon nila dahil may dalawa silang hearing next week, Tuesday at saka Friday, no? Pero ang pinaka-concern ko ay maglalabas ba sila ng desisyon bago mag-convene yung 20th Congress? Dahil para dun sa mga pro-DDS sa 20th Congress, para dun sa mga pro-cheese sa 20th Congress, ayaw nila na sila ang magpasya na to dismiss or not yung impeachment. Dahil malalagay sila sa damn if you do, damn if you don't situation. Yeah. Ang gusto nila, para sa kanila, ang best case scenario, Supreme Court ang magpasya. No? Right. Dahil yung onus mawawala sa kanila, malilipat sa Supreme Court. Kaya nga dapat concerned dyan ang Supreme Court dahil ayaw ng Supreme Court na sila yung maging line of attack, target
nitong outrage ng mga tao dito sa impeachment. Sana. Daming sana. Sana. Diba? Sana. Oo. Sana bukas na lang kita mamahalin ang ating team. Sana ngayon lang tayo nagkatagpo. Pero before kung saan mapunta itong kantahan natin, let's close this episode because sa susunod na episode, we're gonna talk about the upcoming SONA of President PM, the legacy years. Bakit cough ka ng cough pag certain topic? And of course, itong issue ng ICC, balikan natin because there are also some interesting development on that front. And of course, we might talk a little bit about the greatest president in U.S. history. Kasi the president is also heading to the White House for some important meetings, especially in light of the new tariffs imposed on the Philippines, which in fairness is quite low